Pagpalang araw sa ating lahat, mga minamahal, na aking taga-subaybay sa YouTube channel ko po. Ngayon po muli tayong magpapahayag ng salita ng Panginoon. Pinaka-importante po ito, hindi lamang sa mga pagtuturo ng mga dagdag kaalaman sa mga skills. Kung ano po yung konting nalalaman ko, ibinabahagi ko po. Ito po ay patungkol sa salita ng Panginoon na pinaka-importante. Ang topic natin ngayon ay ang tungkol sa salitang ang pananampalataya or ang pagtitiwala o ang pananalig. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya? Bago tayo magpatuloy, mga minamahal, dako muna tayo sa isang maikling panalangin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Magandang umaga sa iyo, O Diyos, na mapagpala sa lahat. Ikaw po ang Diyos ng bansang Israel na aming kinikilala na si Yahweh Jehovah. Sa ngalan po ng iyong anak na aming tagapagligtas. Aming Panginoong Jesus, salamat po sa bagong buhay at bagong kalakasan na iyong pahiram sa araw na ito sa buong sangkatauhan. Gayon din po, patawarin mo kami anumang kasalanan meron kami ngayon sa aming puso at isipan, maging sa aming pong mga gawa o sa salita man. Patawad, Ama, pakalinisin niyo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus at patawarin sa lahat ng aming kasalanan, sinasadya man po o hindi. Salamat po sa kapatawaran, naangkin namin ang iyong mga pangako. At samahan niyo po kami turuan sa pamamagitan po ng banal mong Espiritu, siyang manguna sa amin sa kapahayagan na nais mong iparating sa sangkatauhan, O Panginoong Diyos, tungkol sa hiwaga ng kaligtasan na aming tinatamasa. Ang aming pumuksa ngayon, Ama, ay ang tungkol sa pananampalataya or pananalig. Pangunahan niyo po kami, O Banal na Espiritu. Ito pong aming angking dalangin na may pagtatagumpay, pagpapasalamat, ang kapurihan at ang karangalan. Tanging sa iyo lamang, O Yahweh, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po sa pagpapala niyo sa aming lahat, maging sila na nakakapanood ng YouTube channel na ito, Panginoon, at ng live video na ito. Pagpalain niyo po ang bawat puso ayon sa kanyang pangangailangan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Thanks God. Ito nga po ang ating topic ngayon, ang tungkol sa pananampalataya. Excuse me. Ang pananampalataya ay kahulugan ito halos 3 or 4. Ang una ay ang pananampalataya at ang ikalawa, kung tawagin ito sa ibang katawagan, ay pananalig. Ito ang pangalawa. At yung pangatlo po ay pagtitiwala. Yan, pagtitiwala. At ang pang-apat ay paniniwala. Yan po, 4 ano po. Pananampalataya, pananalig, pagtitiwala, paniniwala. Yan po ano. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya? Kunin natin ang kahulugan ng pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Sabi sa Hebreo 11, kabanatang 11, talatang 1, sabi rito, mga minamahal, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kuha po natin, ulitin ko muli. Sabi rito sa Hebreo 11, talatang 1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Hindi pa dumadating, hinihintay pa, ano po? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Po, pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita. Kaya po, pananampalataya, ito ay panatag ka na sabi nga, darating. Hinihintay mo, panatag na panatag kang naghihintay sa mga bagay na yaon na ating inaasahan na darating. Pangalawa, ito ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun, yung hindi natin siya nakikita,
at parang hangin na hindi natin nakikita. Pero ang sabi rito ay inaasahan natin katunayan ng bagay na hindi natin nakikita pero inaasahan natin na darating. Kaya po, gamit dito ay pananampalataya. Very controversial topic po ito kasi madami ang nagsasabi, ganun pa sa inyo, ang manampalataya ka lang, maliligtas ka na? O marami pong nagtatanong ng ganyan mga minamahal. Ang mga confusing sila na sa pamamagitan ng pananampalataya lang, maliligtas na kayo. Napakadali naman ang kaligtasan nyo. Alam nyo kasi mga minamahal, kaya pinadali ng Panginoon ang ating kaligtasan para mas marami ang maligtas. Dahil sa kasi na pinahirapan tayo ng dyablo. Dahil na mula noong isilang tayo, lahat nung isinilang sa panahon ng ating ninunong Eva at Adan at Eva, lahat na isisilang doon, nakapailalim na sa sumpa. Kaya po, puro hirap po yan hanggang sa tayo ay mamatay. Maliban na malaman natin ang pinakasusi kung paano ito ay mapuputol or naputol sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, yung part natin, madali na. Ang tanging kailangan lamang manalig ka, kilalanin mo, sampalatayanan mo, paniwalaan mo ng ating Panginoong Jesus ay naparito, nagkatawan tao para tayo ay abutin. Tubusin sa ating kalalagayang ito, hanguin, no? Mula doon sa pagkakasumpa, pagkakatali natin sa ilalim ng sumpa ng dyablo. Yun, yung kailangan makalas sa atin, makalaya tayo doon. At yung pa rin po yung karugtong ng unang Juan 3:8 na magawa ng dyablo sa ating buhay, nawawasakin ng Panginoon. Yung sa ating pagkakailalim ng sumpa ng dyablo. Napagharian po tayo dahil sa pagkakasala ng ating unang mga magulang. Napailalim tayo sa sumpa na yaon hanggang sa salit-saling lahi. At ito ay napuputol lamang sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi sa unang Korinto chapter 15, di ba? Binasa natin noong nakaraan, chapter 15 verses 1 to 4. Basahin po natin muli iyon, mga minamahal. Pahapyaw lang po itong ating pag-aaral. Makikita natin dito yung kahulugan at kahalagahan ng pananampalataya. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. See? Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yung panampalataya kasi mayroong may kabuluhan, mayroong huwad na pananampalataya, at mayroong walang kabuluhan na pananampalataya. Dito po sabi, maliban na kung kayo'y magsipanampalataya ng walang kabuluhan. 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, sabi po ni San Pablo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayan, ano po, pinatutunayan ng kasulatan na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At doon tayo natubos sa kanyang kamatayan. 4, at siya ay nilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan o kasulatan. Pinatutunayan po dito na tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang naging daan para tayo ay maligtas. At kung maalala po natin, ang ating Panginoong Hesus, di ba't kaya nga siya ipinako sa krus, kaya nga siya pinahirapan at dinakip, pinatay,
sapagkat ayaw siyang paniwalaan ng kanyang mga kababayan na siya yung itinalaga ng Diyos Ama na tagapagligtas, siya yung pinahiran na Mesyas, at siya rin po yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya ay dinakip dahil nagpapakunwari daw siyang Diyos, bagamat siya ay tao lamang. Kaya nga po ang pinakapunto, paniwalaan natin na si Jesus ay siyang Kristo, siyang anak ng Diyos na nagkatawang tao, upang tayo ay tubusin. Kuha natin, mga minamahal. Kaya po, napakadali na po nang ibinigay ng Diyos Ama na kaparaanan para tayo ay maligtas. Tanging pananampalataya. Yun po sabi ng kahulugan ng pananampalataya sa Hebreo 11:1, ito ay mga kapanatagan ng mga bagay na darating, no? Panatag tayo na darating ang ating Panginoong Hesus na dadalhin tayo sa lugar na kung saan ay nakatalaga para sa mga mananampalataya. No po? Kapanatagan, at ito ay yung mga bagay na hindi man natin nakikita, ngunit tiwalang-tiwala tayo na ito ay magaganap. Okay? Yun po ang pananalig, pananampalataya, or pagtitiwala. Gaano naman ito kahalaga sa inyong paniniwala sa ating buhay? Talaga bang mahalaga ang pananampalataya? At sabi nga ng Hebreo 11, doon pa rin tayo sa 11 ng Hebreo, gaano ba kahalaga ang pananampalataya or ang pananalig? Talatang 6 naman po ang basahin natin. Hebreo 11:6, sabi po rito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos kung sabi rito walang pananampalataya. Sa talatang 6, sapagkat ang sabi rito, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na siya ang tagapagbigay na ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Okay. Ang dapat daw kung may pananampalataya ka, sabi rito ay magkakaroon ka ng kaluguran sa Diyos. Magiging kalugod-lugod ka, hindi ka basta't itatatwa, hindi ka itatakwil. Magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Sapagkat dapat daw na ang taong humahanap sa Diyos, lumalapit sa Diyos, nananalangin sa Diyos, dapat siyang maniwala, manampalataya na mayroong Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala, tagapagbigay ganti. Sabi sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yun po, maaring marami ang nanalangin sa panahong ito ng pandemya, ngunit ang pananampalataya pala ay sadyang maliit or talagang pananampalatayang pansamantala lamang, hindi namamalagi. Kaya lamang nagkakaroon ng pananampalataya ang maraming tao sa tuwing siya'y lalapit. Doon lamang ito nagagamit, or doon lamang ito biglang darating sa kanyang isipan. Ang panahon ng pangailangan niya, dala ng kakulangan pa ng kaalaman, ay mananampalataya siya dahil siya'y mananalangin sa oras na iyon. So ngayon po nakita natin kung gaano ito kahalaga. Sabi rito muli, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yun po yun po ang kahalagahan ng pananampalataya. Ganun siya kahalaga. Mahalaga po yun para hindi tayo baliwalain ng Panginoon. Okay. Ang ating pang isang tanong, paano magkakaroon ng pananampalataya? Okay. Kasi bawat tao, pag tinanong mo ngayon, sasabihin natin na, kaibigan, may pananampalataya ka ba? Wala pong tao na sasagot na wala po. Bibihira po siguro. At tiyak ang sasabihin ng tatanungin natin, mayroon po. Lahat ng tao magsasalita na mayroon siyang
pananampalataya. Pero tingnan po natin ang sabi ng banal na kasulatan, kung paanong nagsimula at nagsisimula ang pananampalataya o ang pananalig ng isang tao. Saan ba ito nagsisimula? Ating titingnan sa aklat ng mga taga-Roma. Kabanatang 10, talatang 17, lalong-lalo na po sa mga baguhan, mahalaga pong malaman ito. Kung saan ba ito at kung paano ito nagsisimula ang tinatawag nating pananampalataya o pananalig. Sabi rito sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala, tawag naman dito paniniwala, no? Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayan, ano po, makikita natin ito ang liwanag. Ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yun, doon magmumula ang paniniwala. Saan ba galing? Sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po salita ni Brother Cirilo, hindi ni pastor, kundi mula sa salita ng ating Panginoong Hesus. Doon po ito nagsisimula sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, ang kanyang mga salita, ito ay mag-uugat sa ating puso, at ito ay sisibol, mabubuhay, sisibol, at doon kapapakinig natin at kapapakinig, nagkakaroon tayo ng paniniwala. No? Na ang pangako ng Panginoong Hesus, sabi niya, ang sumampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. No, naniniwala ka ba sa ganito? Sabi niya. Ganoon din po sa atin ngayon, itinatanong sa atin ng Panginoon yan. Maniniwala ka ba na kapag sumampalataya ka ba, bagamat ikaw ay mamatay, ay muli kang mabubuhay? Ganoon lang din po, doon po magsisimula ang ating pananampalataya, ang pagtitiwala. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, kagaya doon sa magnanakaw sa tabi niya na napako sa krus, sabi ng taong yaon, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Diba? May kaharian ang ating Panginoong Hesus. Naniwala rin yung tao, nanampalataya rin ng oras na yaon. Ano sabi ng ating Panginoon? Ngayon din, kakasamahin kita o ipagsasama kita sa paraiso. Ganun po ang pananampalataya. Hindi po pahabaan ng panahon ng pagkakapaniwala. Kahit po napakatagal na nating nakakarinig ng salita ng Diyos, subalit kung ayaw mong maniwala, hindi ito sisibol sa iyo na pagtitiwala at pananampalataya. Tutubo po ito kung maniniwala ka. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba? Yun po Yun po ang pananampalataya. Ito ay nag-uugat, nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Maraming sinalita ang ating Panginoon sa Biblia, at doon po makukuha sa mga tinatawag natin na mga pag-aaral, mga pagtahanang pag-aaral, home Bible studies. Doon, nakita na po natin ngayon kung paano na sabi nga, paano ba nagsisimula at nagkakaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, at kanino naman tayo dapat na manampalataya? Okay, sabi ng ating talata sa Gawa 16:31, puntahan natin yung 16:31 ng mga Gawa. Minsan sila San Pablo ay nakulong, at sila ay kasama si Silas, sila ay pinakadulong-dulong kulungan. Ang kulungan noon ay bago ka makarating sa dulo, ilang pintuan ang dadaanan mo, na puro gwardyado lahat yan.
Subalit nung sila'y nag-aawitan na ni Silas at si San Pablo, sila ay umawit ng mga himno, ay karakaraka ay lumindol at nangauga yung mga patibayan ng bilangguan, nangabuksan ang mga pintuan, sabi rito, at yung bantay na punong gwardiya doon, warden doon, pinakapuno ng mga bantay ay natakot sapagkat ang akala niya kasi nang mga buksan yung mga pintuan, nakakatakas yung mga bilanggo, no? Subalit dahil sa ang pamantayan ng tinatawag natin na pamantayan ng mga Romano, kapag ganun nang nangyari, kailangan magpakamatay na lang siya. Matakasan ka ng bilanggo, ano? Subalit sumigaw si San Pablo nung tatarakan na lang ng punong kawal yung kanyang sarili at siya'y sumigaw. Ito sa verse 28, tingnan muna natin. Sa 27, sama natin para buo. At ang tagapamahala palibhas ay nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay. Matindi po talaga ang kanilang mga reputasyon, ano? Magpapakamatay sana sa pag-aakalang nakatakas na ang mga bilanggo. Kasi nangabuksan ang lahat ng mga pintuan, nangayanig daw yung mga patibayan, tapos nabuksan ang mga bilangguan. Yun ang gawa ng ating Panginoong Hesus at ang gawa ng ating Panginoong Diyos, no? Na habang sila nag-aawitan ng mga himno, habang sila nakakulong, ay biglang yumanig, lumindol at nabuksan yung mga pintuan. Sabi rito, sumigaw sa 28, dapat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangaririto kaming lahat. Praise the Lord, ano? Nakatipon pa pala sila. 29, at siya humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig, yung punong bantay po ito, nanginginig sa takot, ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. Verse 30, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Okay, sabi sa 31 ni San Pablo, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. So makita po natin, mga minamahal, kanino tayo mananampalataya para maligtas. Sabi ng talatang 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. So, makita po natin na napakahalaga ng pananampalataya at hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos kahit lumapit ka kung wala kang pananampalataya, at ito'y nagsisimula sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At sa kanino tayo mananampalataya? Doon sa ating Panginoong Jesucristo. At dito ito ay magaganap at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang kaligtasan ito, mga minamahal, paisa-isa lang. Maaaring sa iyo nagsimula o sa iyo magsisimula ang kaligtasan, katulad ng punong kawal na yaon, sa kanya nagpasimula ang kaligtasan ng siya'y manampalataya. Tinipon niya ang kanyang buong sambahayan, sa kanya inimbita ang magkapatid na Pablo at Silas. Ganun din tayo, nagpasimula sa akin, o maaaring ikaw ngayon na nakikinig at nanonood ng live video na ito, minamahal kong kaibigan, maaaring sa iyo magsimula ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon, na sa iyong pagsampalataya sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Gaya rin po ng punong kawal na ito. Gaya rin po ng nangyari sa aking buhay. Sa ating Panginoong Hesus lamang tayo dapat manampalataya. Hindi kaila sino pa man na maaaring maging daan, sapagkat ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang tanging daan, ang siyang buhay at ang katotohanan.
patungo sa Ama. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa ating Panginoong Hesus. Dadaan sa Kanya. Yun po ang sinasabi sa aklat ng Juan 14, talatang 6. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi maliban sa Kanya. Obligadong dumaan sa Kanya. Po, okay, nakuha natin kung kanino tayo dapat sumampalataya, no? Ngayon ganito po, may panimula ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus, no? Mag-uugat dito ang pananampalataya at magsisimula hanggang sa lumago at lumaki. Mayroon pong mga sukat ng pananampalataya at sa susunod yun ang kalooban ng Panginoon na ating mapag-aaralan. Kaya po tutok lang po kayo sa YouTube, sa channel ng inyong brother or lolo Rilo, ano po. Tuloy-tuloy po ito habang tayo ay nabubuhay, kalooban ng Panginoon. Ngayon, nagpasimula ito sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Mula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus, magsisimula at nanggagaling doon ang ating pananampalataya. Ganito naman, kailan naman ito matatapos? No? May katapusan ba ito? Dahil may pasimula eh. Sabi nga nating mga kasabihan eh. May pasimula, may katapusan. Tingnan natin sa Roma, aklat ng Roma 1:17, ang paliwanag ng Biblia sa bagay na ito. Lahat po nating pag-aaralan, mga minamahal, puro po tinatawag na based on the Bible or base sa Biblia. Wala tayong papaksay na hindi nandirito sa Biblia. Okay, sabi po sa Roma 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos. Pansin natin mabuti, katuwiran ng Diyos. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Makikita natin ito, may katapusan ba ang pananampalataya na ating pamumuhay? Wala po, ano? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Walang katapusan, no? Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang katapusan. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Hindi po natapos doon. At meron pa itong tinatawag na reference dito sa aklat ng Timoteo, I think so. Ay, sa Hebreo 10:38. Hebreo 10:38 yung reference na sinasabi ko sa Roma 1:17. Hebreo 10:38, ang sabi dito, ngunit ang aking lingkod na matuwid. Ito yung matuwid, yung nagpalinis na, nanalig ka na sa Panginoon, napailalim ka na, nagpasako sa pamantayan at panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yun po ang sabi ng Espiritu Santo. 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Praise the Lord, ano? Hindi tayo uurong, dapat wag tayong babalik. Hindi tayo kalulugdan ng Panginoon kung tayo po ay uurong. Sapagkat, sabi dito, hindi malulugod ang Diyos. At hindi naman tayo para doon sa mga bumabalik para sa kapahamakan, kundi tayo doon sa nagpapatuloy sa pananampalataya sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa.
Mga minamahal, yun po ang kahalagahan ng pananampalataya at wala itong katapusan mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya, mga minamahal. At sabi nga po natin na bakit pananampalataya lang ang gamit natin, nilalang natin ito sapagkat wala na pong katambal, no? Wala pong sasabihin nating plus ganito, +1, wala po. Kaya lang may bumangon na isang napakalaking isyu na sabi ni Apostol Juan sa unang Juan, kung ang pananampalataya mo na walang bunga ay ito lamang ang gagamitin mo na pananampalataya na baog, maililigtas ka baga niyaon yung pananampalatayang walang bunga. Ibig sabihin, walang nakikita sa iyo, mananampalataya tayo, pero walang makita sa ating patunay. Ano? Abay, totoong tatama talaga sa San Juan. Hindi pwedeng baliwalain yun. Kaya kailangan makita sa ating buhay ang pananampalataya. Kung talagang mayroon tayong pananampalataya, makitaan tayo. Meron isang maikling kwento, pag pahaba tayo ng konti ng oras, maikli lang ito, dalawang magkaibigan magkasama sa trabaho, dalawa. Matagal na silang magkasama sa trabaho. Yung isa roon ay Christian, born again. At yung isa ay hindi. Sa tagal na pagsasama, malapit nang sabihin nating taon, 10 taon na, 5 taon na, etc. Nung makita lamang ng kanyang kaibigan na si mananampalataya, doon lang niya napansin, mananampalataya ka pala, Kristiyano ka pala. Sabi lang ng kaibigan niya, oo. Bakit di mo nilalantad? Nahihiya ako ganon. Kasi alam niyo po, sa mga magkakasama sa trabaho, kaya mabigat yan, kapag nagpakita ka na ikaw ay mananampalataya, sa pananalangin mo pa lang sa iyong pagkain, may lalabas na dyan ng mga biruan, pinagtatawanan ka habang kayo nag-pray, habang kayo nagkakainan ng mga kagrupo mo sa trabaho, during break time, pinagtatawanan ka. Yung iba naman nagpipray kang ganyan, gagawa ng ingay. Talagang madaming pag-uusig dyan. Yung iba naman, pagdilat mong gano'n after prayer, wala na yung pagkain mo sa harap mo. Kinuha na yung ulam mo. Kaya yung madami po dyan ay inililihim na lang. Which was mali po yun. Kaya yung magkaibigan na yun, nung malaman lang niya Kristiyano yung kasama niya, ay matagal ng panahon ang lumipas. Hindi niya maipakita. Kaya sabi nga ng Apostol San Juan, yung ganong uri ng pananampalataya ay baog. Hindi niya mailantad. Ikinahihiya niya. Natatakot siya sa pag-uusig. Kaya wag nating hayaan na maging ganon ang ating pananampalataya, no? At sabi ng unang Juan, mismo si San Juan po ito na sinasabi ko. Pansinin natin yung sabi ni Apostol Juan sa unang Juan, Kabanata 5, talatang 10, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. No? Dapat may patutuo tayo sa ating Panginoon. Binabahagi natin sa ating kapatid ang mga pangyayaring ginawa sa atin ng Panginoong Hesus sa ating buhay, na tayo ay sinadya rito ng Panginoong Hesus para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Tubusin sa ating kalagayan, dapat ipatutuo natin ito sa ating mga kaibigan sa trabaho, kapamilya, o kamag-anak. Maging ang Bibliang ito, mga minamahal. Pansinin natin sabi ni Apostol San Juan. Dito rin po sa unang Juan 5:13, sabi rito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Unang Juan 5:13. Ulitin ko pong muli. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan.
sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kita mo po kahit ang kasulatan, ito ay pinatutunayan ni San Juan na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sa makatwid bagay, sino ba yon yung may buhay na walang hanggan? Kaya isinulat niya ang mga bagay na ito upang malaman lang natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Sa makatwid bagay, sila na mga nananampalataya. Tayo na mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Biruin mo po yun, napakahalaga po ng pananampalataya. At ito yung ginamit na parang hagdan natin sa sa Juan 11 hanggang 12. Ito po isang napakadakilang kahalagahan ng pananampalataya. Sa Juan chapter 1, ito yung malaking Juan. Yung Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Dito yun. Chapter 1 verses 11 to 12 to 13. Sabi dito, Juan 1:11, 12, 13, siya'y naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Sino ba yon? Ang ating Panginoong Hesus, Sinadya talaga niya rito ang kanyang sariling kababayan, ngunit hindi siya tinanggap at siya ay hanggang sa ipinapako sa krus. Nangyari sa kanyang buhay yon. Pagdating sa 12, datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ano ang pinagkaloob at sino ang pinagkalooban? Sila sa mga nagsisampalataya ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kita mo po, napakalaking biyaya po. Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Dahil nireject nga siya ng kanyang sariling kababayan, ngunit datapwat ang opsyon sa mga nagsisampalataya naman, tumanggap sa kanya, binigyan, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Napakadakilang biyaya. Isang napakalaking pribilehiyo po ito. Sa 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo. Hindi po mo Hudyo tayo, raised tayo ng Hudyo, Israelites, hindi po dahil doon. Kundi sabi rito, ni nasa kalooban ng laman, hindi dahil sa pagtatalik ng mag-asawa, kaya tayo naging anak ng Diyos. Kundi sabi rito, ni sa kalooban ng tao, hindi dahil sa pinayagan tayo, binigyan tayo ng authority, parang binili yung ating citizenship, hindi po dahil doon. Sabi rin ng pandulo ng verse 13 na ito, kundi ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang mangyari na ganito ang sitwasyon ang mangyayari. Once na tinanggap mo si Jesus Christ, nagsampalataya ka sa kanyang pangalan, na siya ay Mesiyas, anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sabi sa 14 nato, di ba? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nasa kanya po ang biyaya, dala-dala niya. At ang katotohanan ng pagka-Diyos sa kanya ay nakatahan. Niloob ng Ama na gano'n ang mangyari. Kaya ang ating pagiging anak ng Diyos, hindi po yung binili natin, hindi po yung tayo ay Hudyo sa dugo, hindi rin po ito dahil sa pag-tatalik ng tao, maging anak tayo, kundi ito'y kalooban ng Diyos Ama na lahat ng sa Kanya ay tatanggap, tasampalataya, ang kapalit, binigyan tayo ng karapatan naging mga anak ng Diyos. Di po ba napakalaking biyaya nun? Kaya po ang kaligtasan natin, sabi roon, sa pananampalataya. At ito yung ating Efeso na lagi nating binabasa, chapter 2 ng Efeso, chapter 2, verse 8 to 9. Sabi rito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay hindi or huwag magmapuri.
upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi dapat magmapuri, walang magmamapuri. Kaya ang ating kaligtasan, biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi roon, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay hindi kurap. Hindi siya pwedeng lagyan. Hindi pwedeng, Panginoon, ito yung 10,000. No po, hindi po kayang bayaran ng ating kaligtasan. Ito po ay biyaya dahil lamang sa ating pananampalatayang tinatawag or pananalig. Okay, sabi po sa ating mga huling talata para hindi tayo masyadong ubos ng oras. Sa Hebreo po, babasahin ko po yung Hebreo 10:23 na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. May pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, sapagkat tayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos at tinatakan tayo ng Espiritu Santo once na ating narinig ang aral ng katotohanan, ebanghelyo ng ating kaligtasan. Sabi rito, huwag tayong mag-alinlangan sapagkat ang nangako sapagkat tapat ang nangako. Walang ibang nangako kundi ang ating Panginoong Diyos. Sabi nating naririnig, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay maliban sa isa, ang magkasala or magsinungaling. Kaya po tapat po ang nangako. Ingatan natin matibay ang pagkakahawak natin or ang ating pagkakaroon